presidential son and Congressman Sandro Marcos has volunteered his appearance at the ICI, or the Independent Commission for Infrastructure, for details. Let's bring in mobile journalist Arles de los Santos. Arles, okay, ano pang sinabi ni House Majority Leader Marcos at ano ang reaksyon dito ng komisyon? Lord, kaninang umaga nga, no, kasi simula pa lamang ng araw pero naglabas na agad ng kumpirmasyon itong si House Speaker, House Majority Leader, Sandro Marcos, na handa siya na humarap dito sa Independent Commission for Infrastructure para sa anuman na paraan na kanyang maitutulong sa isinasawang investigasyon nito kaugnay sa mga flood control scandal na kinaharap ng pamahalaan. Yan, sinabi niya na let me state it clear without hesitation, he's willing and yung opportunity daw may assist in their review. Hindi naman natin nakuha kung ano talaga yung pinakadahilan nito, kasi matatandaan natin na nitong mga nakaraang araw ay may mga statement na inilabas itong si Davao Representative Paulo Duterte na hinahamon itong si Representative Sandro Marcos, and also the previous days nagkaroon din ng allegation itong si Representative Zaldico na andun nga sa kanyang installment video sa kanyang Facebook page na kung saan iniugnay niya itong si Representative Sandro Marcos na may ikaugnayan daw sa kinaharap na anomalya nga ito ng pamahalaan. So hindi natin alam kung ano ba talaga sa mga dahilan na yan ang nagtutulak para humarap dito si Representative Marcos, pero willing naman daw siya. Tinanong agad natin ang ICI kung ano nga ba ang kanilang tugon dito. Ayon sa kanila, kumpirmado na natanggap na nila itong sulat. Actually, kahapon pa siya dated and then kanina inirelease. Then after that, sabi naman, titignan daw ng mga commissioner kung kailan nga may schedule at makukumpirma itong pagdalo ni Representative Sandro Marcos. Tinanong natin kung is this the time where Zaldico's statements is starting to materialize for the Independent Commission for Infrastructure to investigate. Ayon sa kanya, ayaw niya daw mag-speculate na gano'n, ayon kay Hosaka. Sa ngayon daw, bukas naman ang komisyon sa sino man na nais magboluntaryo na humarap at tumulong sa isinasagawang investigasyon nito. Arles, sorry, I wanna touch on dun kasi sa statement ni former Representative Zaldico, meron siyang inilabas na listahan ng mga projects. Naalala ko lang bigla, di ba wala naman yung formal, di ba when you receive a document sa Malacanang, dapat may stamp yan, naka-record yan. May reaction ba dyan ng ICI if they're actually investigating that, given the fact na wala naman din proof na re-receive naman talaga? Yung kung official ba yung naging communications? Oo. Issue nga yan. Ito yung kay Zaldico, Tama ba tayo? Oo. Yeah. Actually, hanggang ngayon, Denise, hindi pa rin talaga masasabi natin, hindi pa rin tinitignan ng ICI yung mga statement at yung mga impormasyon na inilabas nito ni Zaldico. Hamon pa rin sa kanya ni ICI Chairperson Andres Reyes na bumalik dito sa Pilipinas at panumpaan ang lahat ng kanyang mga naging pahayag nang sa gayon mag-materialize na ito. Kaya kanina talagang tinanong ko agad si ICI Executive Director Hosaka na ito ba nagbibigay na ng saysay doon sa mga nilabas ni Ko. Ayon sa kanya ayaw niya daw na kumpirmahin yung spekulasyon na yon. Sa ngayon talaga kung sino yung nais humarap at pumunta dito sa ICI tatanggapin nila na sa gayon makatulong sa isinasagawang investigasyon nito. Nag-volunteer. Ang sabi naman ng tatay, I do not negotiate with criminals. Aray ko. Pero okay, Arles, sa araw na to, wala bang referral ulit sa ombudsman ang ICI? At yung dalawang kongresista ng Quezon City na dumating kanina, tama ba, hulaan ko, executive session pa rin at wala tayong detalye. Tama ka dyan, Lord. Sila na, ika-lima at ika-anim ng mga mababatas na dumating dito sa ICI. Yan nga, sina representative ng 6th District na si Maria Victoria Copilar, at then yung isa naman ay si PM Vargas ng 5th District ng Quezon City. Kapwa hindi natin nakunan yung pagpasok ng dalawang mambabatas na ito sa pagdinig ng ICI, and then nandun na lamang sila and then nag-release yung komisyon ng mga larawan doon sa loob. Si Copilar hindi natin nakunan na lumabas, pero itong si PM Vargas nakita natin at hindi siya sumagot sa anuman ng mga tanong ng media patungkol sa kanyang posisyon dito. Ayon sa kanya, maglalabas na lamang daw siya ng statement, and nakita naman natin yon, at iginiit niya na wala raw anumang ghost project sa kanyang distrito at higit lalo walang mga Diskaya project sa kanyang nasasakupan.
Arles, when can we expect the ICI summary of the executive sessions this week? At may balak ba silang gawin yan just so the public knows also what's going on in the probe? Para summary, no? So far, Denise, no, yung summary, wala pa tayong nakukuhang ganyan. At least for the first 4 no, na mga representative na pinatawag nila. We were just able to get yung affidavit nito ni Dean Asistio ng Caloocan 3rd District. Nilabas na yun ng ICI because we sent a video na ni Asistio, sinasabi na okay lang sa kanya na ilabas no, yung affidavit niya. And nakita natin yung affidavit. So far, kahit nagkaroon siya ng executive session, willing naman siyang nilabas yun. Actually, nakita natin doon na yung ilang mga information ng address niya, yung mga pirma niya, naka-blur naman. But as we go along doon sa page, no, nakita natin na he denied yung mga allegation na to and then he just cited yung ilan sa mga naging testamento no, sa sworn statement ng mga asawang Diskaya. Yun lamang. Pero aside from that, naging executive session pa rin yung pagdinig, though he argued na that is for to avoid daw yung trial by publicity. Yung iba ng mga pagdinig, wala pa tayong information as of the moment, pero aabangan natin kung paano nga rin ba yung mangyayari dito sa ICI. No? Kasi so far, summary lamang ng kung sino yung mga dumating, ano yung mga general na pinag-usapan, but yung blow-by-blow ng statement, confirmation, allegation, and denial, kung meron man, wala pa tayong access sa mga ganyang impormasyon ngayon. Walang transcript gaya ng sinabi nila dati in lieu of live streaming. Pero at least may improvement na ng konti. May picture na nanunumpa. Just in case nagdududa kayo na hindi sila nagpakita doon. Okay, Arles, ang tawag dito. Nilabas na ba yung budget nitong ICI o KKB pa rin? Kanya-kanyang gastos, kumbaga. Kung hindi tayo nagkakamali, Lord, they're still waiting for the budget to be downloaded. So, medyo may galaw na. Nakikita natin may mga gamit-gamit na dito. And kinumpirma din naman ng komisyon na kahit yung mga gamit for live streaming naka-ready naman na, no? And then yung ibang mga personalidad, personal dito rather, no? Nakikita na rin natin na nadadagdagan na rin dahan-dahan. Yun doon sa live streaming talaga, no? Willing and ready na sila mag-live stream, but the problem is wala pang mala-live stream na pagdinig. Meron, ayaw lang nila, di ba? Ay, ganun ba yun? Di ba? Oo, kasi nga, executive session. Ayun. ESE ka nga. Arles, okay, yeah, go. Hindi, Arles, ano pa nga asahan natin sa ICI for the rest of the week? Maybe, Denise, pwede nating i-expect na baka bukas sa mga paparating pang araw, humarap din dito no, yung iba pang mga mambabatas na kasama doon sa mga binanggit ng mag-asawang Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na umano nga ay humihingi ng mga kickback from 10 to 25%. No? May listahan yun, kung di tayo nakakamali, 17 yan. But at least itong 5 no, na una nakita natin dito, may ilan sa kanila na nagsabi na voluntaryo mismo silang humarap dito sa ICI para magpaliwanag at sabihin ang katotohanan. Okay, alam natin, Arles, na it's too much to ask na magsalita ang mga nakaupo dyan. Pero may balita ka ba sa, halimbawa, yung ex-Justice Reyes, nagpaparamdam. Nagpapakita pa minsan-minsan, kahapon nagsalita. Pero totoo ba yung pumalit kay Mayor Magalong ay nag-iikot-ikot daw, tama ba? At samantalang yung veteran na accountant, may paramdam ba sa inyo? Kung di tayo nagkakamali, Lord, no, parang the past 2 weeks ata, no, nagkaroon ng site inspection itong si retired personnel natin na si ICI, Special Advisor, no, na si Rodolfo Azuri. Nakita natin kung di tayo nagkakamali, pumunta siya doon sa Davao and kasama din nilang sinilip ata yun sa Cebu. Kung hindi tayo nagkakamali, correct me if I'm wrong, but they're conducting investigation and site inspection, no, doon sa mga alleged nga na mga flood control projects na may mga anomalya. Yung sa Davao, kung di tayo nagkakamali, wala silang nakitang ghost projects naman, and then yung sa accountant naman, medyo wala tayong nakukuhang balita sa kanya, but at least on the paper trail siguro sila assigned. And actually makikita natin yung ilan sa mga numero doon, no, kahapon kasi yung final na mga referral nitong ICI at ng DPWH, nakita natin doon kung magkano yung napunta na halaga ng mga proyekto sa mga contractor umano nga na tinatawag. No? So that's totaling to around 96 billion pesos from 2016 to 2024, and that's for 1,300 DPWH projects. Marami pa rin nagtatanong, although wala na tayo oras, like, bakit yung iba referral, yung iba diretsong kaso agad? Diba? Anyway,
some other time for that. Pero salamat pa rin sa update ang ating mobile journal, Arles de los Santos, reporting live from the ICI headquarters in Taguig.